From a simple boy raised in Pagadian City to a prominent member of the P-pop boy group SB19, Ken Suson, also known as Philip, reflected on his journey, struggles, and dreams as a Bisaya artist. In an interview on Melay Cantiverosa's one-on-one talk show, Philip shared his modest upbringing with his grandparents. Sa bukid ako lumaki. Kapag iisipin mo lugar na puro bundok at hindi sementado ang daan, walang signal, walang wifi, doon ako lumaki, Philip said. Noong nag-aaral pa ako ng elementary, pagkatapos ng klase, pupunta ako ng bukid, para mag-ayos ng mga kambing, mga baboy. Lumaki ako sa lolo at lola ko. Hanggang high school, katabi ko sila matulog. With his parents working abroad to support the family, Philip and his siblings were raised by their grandparents. Ako ang bunso. Lumaki kami malayo sa mama at papa namin kasi kailangan nilang magtrabaho sa malayo dahil sa hirap ng buhay. Wala kaming pera. Ang baon ko noong high school ay 5 piso lang. Naglalakad lang ako pagpasok. Noong papasok ako, nakatsinelas lang ako. Wala kaming sapatos. Kapag recess lang, banana Q lang at ice candy, he said. Philip also recalled what his grandparents told him that he always keeps in mind until now. May isang pagkakataon noong patapos na ako ng high school, bakasyon na ako, papunta na ako syudad para mag-aral, ang hindi ko talaga makakalimutan na sinabi sa akin ay, malaki ka na. Tumatabi ka sa amin matulog hanggang high school pero ngayon alam ko na alam mo na kung ano ang mali at tama. I trust you kung ano man ang gagawin mo. Nasa sayo na lang kung ano ang magiging kapalaran mo, Philip shared. In his tertiary year, Philip shared how he took the risk to go to Manila to pursue his dream as an idol and how his family reacted to his decisions. Sinubukan ko talaga, kahit 1,500 pesos lang ang pera na dala ko rito sa Manila tapos inutang pa namin iyon sa aking auntie, Philip said. Hindi naman sila, lolo at lola, sumalungat sa gusto ko pero sinektrito muna namin iyon sa lahat ng miyembro ng pamilya namin pati kina mama at papa. When his parents later discovered he had dropped out of college, they were furious and refused to speak to him for 2 years. Nagalit sila sa akin. Parang 2 taon din kaming hindi nag-usap. Noong nalaman nila na hindi ko na itinuloy ang pag-aaral ko, sobrang nagalit sila. Hindi kami nag-usap ng mama at papa ko noon, he shared. Sa akin lang sila galit kasi ako nagdesisyon noon. Kumbaga, kinumbinse ko lang din ang lola at lolo ko. Despite the fear and uncertainty, Philip remained determined. I just believe in myself na may talent and skills ako. Since I was a kid, na-expose na ako sa music. Dahil lumaki ako sa simbahan, nandoon na lahat ng mga instruments. Tumutugtog ako. Marunong din ako kumanta dahil musically inclined ang pamilya namin. Sabi ko nga bakit hindi ko siya gawin and it's once in a lifetime. Kumbaga, parang, minsan lang iyon mangyayari sa buhay mo, he expressed. Eventually, his persistence paid off. After years of training, he and his family reconciled and he finally achieved his dream. Dumating ang panahon na nag-training na ako. Dumating din ang panahon na natanggap rin iyon ng mama at papa ko at nakausap na kami ulit. Naging masaya sila para sa akin. Hanggang sa dumating nga ang panahon na nagtagumpay kami dahil ipinagdadasal ako ng papa ko. Hiniling niya na magtagumpay kami, he said. Philip has since made a name for himself, both as a solo artist and as Ken of SB19. He explained the distinction between the two personas. In terms of working ethics or yung effort ko sa trabaho, I think the same lang naman pero ang masasabi ko lang ay si Philip ay may kayang ibigay ang 100% niya. Malaya akong nakakapagtrabaho kapag ako si Philip, he explained. Kapag sa SB19, ay, may role ako na kailangan kong gampanan. Kailangan mong makasabay sa ibang tao. Pero kapag Philip ako, all out. Magagawa mo ang gusto mong gawin. Pero sa skill at talent, same lang, he added. Philip also emphasized the importance of staying authentic. Gusto ko lang ipakita ang totoong ako. Kung ano yung nakita nyo sa camera, ayon ako. Iisipin ko lang mga taong nagmamahal sa akin. Gusto ko lang magpakatoto sa mga tao, he expressed. Hindi ako masaya sa trabaho kung kinokontrol ako. Kailangan mo lang gawin ang sining mo. Ano ang dahilan ng pagiging artista kung hindi mo mailabas dahil sinusunod mo lang ang gusto nila, yung mga talak?
Inuuna ko ang sarili ko at sining ko.